yung sabi ng BSP na hindi nila maabot yung target nila na paglago sa GDP. So anong mangyayari after this? Anong magiging implikasyon po nito sa taong bayan? Oo. Ganito kasi yan, Jade, no? So halimbawa, lulugbok ang ating ekonomiya, magkakaroon ito ng epekto sa trabaho. So makikita natin na mas dadami ang ating mga kababayan na walang trabaho. No, tataas yung bilang ng mga walang trabaho. At kapag ang tao ay walang trabaho, gutom. So anong gagawin ni na Marcos Jr.? Mamimigay sila ng ayuda. No, so yun yung nakikita natin diyan eh. Kapag ang tao gutom, pag ang tao merong problema, no, papasok sila diyan, mamimigay ng ayuda. Kagaya halimbawa na may mga sakuna, mamimigay sila ng ayuda. Pero tandaan din natin na mayroong hangganan ang resources ng ating gobyerno. May hangganan yan, ninanakaw pa. So ibig sabihin, hanggat hindi nila na resolve yung issue na yan, magkakaroon talaga yan ng epekto sa ating gross domestic product, no? At hindi natin mararating yung upper middle income status. So ngayon, anong consequence niyan? Dadami ang walang trabaho, mas lalawak ang mga kilos protesta, andyan din yung issue na hindi na tayo maka-access halimbawa ng mga official development assistance kasi wala na rin kumpiyansa sa atin ang mga ibang bansa, no? At dahil mababa yung ating antas, no, ng pamumuhay, mababa yung ating standard of living, magkakaroon ito ng epekto sa napakaraming sektor ng ating ekonomiya. Halimbawa sa kaso, Jade, ng turismo. Sa kaso ng turismo, makikita natin na kung unstable ang isang bansa, malimit na may mga pagkilos protesta, yung mga ibang bansa, Jade, mag-i-issue yan ng mga travel warning. No, i-avoid nila yung kanilang mga kababayan na pumunta sa Pilipinas, no? Kasi nga may mga kilos protesta. So may epekto yan sa turismo. Napakalaki pa naman ng nakukuha natin in terms of tourist income, no? So kumbaga, hangga't yung nasasabi ko kanina, hangga't hindi yan nasasaayos at siniseryoso ni Marcos Jr., patuloy lang na lalala ng lalala, no, yung sitwasyon dyan sa ating bansa. Opo. Since wala pong kumpiyansa na ang taong bayan, nabanggit po ninyo, yung mga negosyante nga, ay bumababa na yung kumpiyansa nila, papaano na lamang yung mga ahensya po na nag-iimbestiga po nitong flood control controversy? Sa tingin po ninyo, may kumpiyansa pa rin ho ba ang taong bayan doon sa mga nag-iimbestiga tulad ng sabi po ninyo, ICI? Pero itong pagdating naman sa bagong ombudsman, na possible na ito po yung magiging prioridad po niya pagdating ng panahon, itong flood control anomaly. Ano po, mataas rin ho ba ang kumpiyansa ng taong bayan, lalo na po sa mga ekonomista tulad po ninyo? Alam mo kasi nangyari naman sa ombudsman, with all due respect kay Congressman Boying Rimulya, no, with all due respect to him, ang aking palagay dyan, I think he should not have been appointed there in the first place. Kasi politiko siya eh. Kung titingnan mo sa mga dating inappoint na ombudsman, yan mga dating mga mahistrado ng korte, no, mga batikang abogado o kaya mga human rights advocate, no. Kumbaga may meron silang matagal na karanasan sa paglilitis. Hindi sila politiko kagaya ni Congressman Rimulya. So kung politiko pala itong si Congressman Rimulya, so ibig sabihin political din yung reason sa kanyang pagkaka-appoint as an ombudsman. Kaya nung naalala mo, Jade, anong sinabi ni Ombudsman Rimulya, sabi niya isa sa mga una niyang gagawin is titignan itong salin ni Vice President Sara Duterte. Bakit mo uunahin si Vice President Sara Duterte? Nandyan pa si Saldico, nandyan pa si Martin Romualdez na dapat mong asikasuhin, no? Kumbaga, iba ang prioridad sa palagay ko nito ni Boying Rimulya, no? Kasi nga politiko ito, political din yung reason sa kanyang pagkaka-appoint. It's not about accountability. It's about politics itong pagkaka-appoint na ito kay Congressman Boying, with all due respect to him. Now, doon naman sa tanong mo, Jade, no, in terms of seseryosohin, since nga ang palagay ng tao is political yung reason ng pagkaka-appoint kay Ombudsman Rimulya, hindi ito seseryosohin ng taong bayan, no? Kumbaga lahat ito politika lang. At ganoon din dun sa ICI. So makikita natin na any recommendation ng ICI, makikita natin it remains to be seen kung ano yung kanilang gagawin. Pero sa palagay ko sa ngayon, dahil nga nagtatago sila dyan sa building, no, hindi sila nagla-livestream ng kanilang mga pagtinig, sa palagay ko, hindi sila seseryosohin hanggat sila nagtatago dyan sa loob ng building na yan, Jade.
Opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, Doc, sa gitna nga pa rin ng mga kontrobersya patungkol nga dito sa flood control projects, may panukala na patupad o magbigay ng direktang pinansyal na ginagawa o na ginhawa sa mga manggagawa sa gitna po ng kontrobersya po ng flood control project. Ito pong tinatawag na isang buwan na tax holiday ngayong taon. Ano po ba yung masasabi po ninyo dito? Well, ganito kasi yan eh. Kung titingnan ninyo yung optics ng mga ganyang programa, Jade, no? Halimbawa, tax holiday. Kung ang nag-initiate yan, ang gobyerno, di ba, Jade? Ang nag-initiate ng tax holiday na yan, hindi gobyerno, di ba? Nagpanukala po hindi isang senador. Panukala pa lamang po yan. Oo, so kumbaga, kasi ganito yan, ang optics niyan, kung napupunta lang naman pala sa mga corrupt na politiko, no, sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno yung pera ng gobyerno, no, yung budget, bakit hindi na lang natin bawasan ang buwis? No, kasi ang idea diyan is kapag binawasan mo yung buwis, mababawasan din yung kanilang makukurap. So ibig sabihin nito, kapag binawasan mo yung buwis, that will create pressure doon sa mga corrupt na mga politician na bawas-bawasan muna nila yung kanilang pangungurakot. Kasi kung titingnan mo, Jade, in terms of sa mga pag-aaral, may mga nabasa akong pag-aaral na 30% up to 50% ng budget ng gobyerno ng Pilipinas napupunta lamang ito sa katiwalian. So kung halimbawa ang budget ng ating gobyerno, no, is 20, I believe it's kung hindi ako nagkakamali, mga nasa 16 or 17 trillion, no, yung budget. So ibig sabihin, nasa mga 8 trilyon dito na pupunta lamang sa katiwalian. So kung babawasan mo ngayon ang buwis para mabawasan yung revenue ng gobyerno, that will create pressure para dun sa mga tiwaling politiko na bawasan yung kanilang pagnanakaw. Ngayon, may mga ibang economist akong nakita, no, na dinig, sinasabi nila na makakasama ito sa ekonomiya kasi pag nabawasan mo yung government expenditure, makakahila ito sa ating GDP pababa. Hinihila na nga pababa ng growth in corruption ang ating gross domestic product. So sa palagay ko, I think it's wise, no, na bawas-bawasan din ng gobyerno yung kanilang kinikita dyan in some ways. Kagaya halimbawa, Jade, yung panukala ni Kiko Barsaga about yung pagkakansela ng VAT. Kasi nga yung VAT na yan, napupunta lang yan sa mga kurakot. At yung VAT is a regressive form of tax. Kahit na ikaw'y mahirap, pareho pa rin yung percentage ng buwis na iyong binabayaran. So ang logic dyan sa pag-re-remove halimbawa ng VAT is makaka-epekto ito sa revenue ng gobyerno in a way that would create pressure at mag-disincentivize dun sa mga tiwaling opisyal na magnakaw at mangurakot. So yun yung logic niya. Kasi ninanakaw na lang naman din, di ba? So why not bawasan mo na lang yung kanilang nanakawin. Yun yung pinaka-logic niyan. So hindi siya intended para pababain ang paglago ng ating ekonomiya. And instead, ang goal niyan is to actually disincentivize and reduce the amount na pwedeng manakaw ng mga tiwaling opisyal hanggat hindi siniseryoso ni Marcos Jr. yung pagsasaayos ng issue ng graft and corruption sa ating bansa.